Itago niyo ako sa pangalang Laika. At nais ko lang din na magkwento tungkol sa nangyari noon sa aking ama na tawagin na lang po natin sa pangalang Elmer. At sa katrabaho nito na tawagin naman nating Mang Jonas. Ikwento lang din niya ito sa akin noong magtanong ako sa kanya kung meron ba siyang naging karanasang nakakatakot. Naganap ito sa isang baryo sa probinsyang nasa bandang Kabisayaan, taong 2001. Noong mga panahong ito, ay driver po siya ng isang delivery truck. Dahil nga sa ganong trabaho ni Papa, minsan ay inaabot na nga siya ng madaling araw dahil kung saan saang lugar sila nakakaabot dahil sa nakaatas na mga delivery. May nakakasama rin naman ito, kaya kahit papano ay hindi nga nababagot tuwing nasa biyahe dahil may nakakausap naman daw siya. Hindi pa nga magawang iwan ni Papa noon yung ganoong trabaho, lalo na nga't ipinagbubuntis pa lamang ako ni Mama. Kinakailangan kumayod ni Papa, lalo na nga't natigil si Mama noon sa kanyang trabaho, simula nang magdalang tao nga ito. Kasama ni Mama si Lola sa bahay nila, kaya kahit papano ay hindi na nga gaanong nag-aalala si Papa na mag-isa yung aking ina sa aming bahay. May mga pagkakataong sa malalayong lugar yung pinupuntahan ni Papa kasama yung katrabaho nitong si Mang Jonas. Pero kahit na ganoon ay wala namang pangamba o takot si Papa dahil kailanman ay hindi pa siya nakaranas na maaksidente. Minsan nga raw ay mga liblib na baryo na yung kanilang pinupuntahan, ngunit wala rin namang nangyayari sa kanila. At nasanay na rin po ito kalaunan. Ayon pa kay Papa, sa uri ng trabaho niya noon ay hindi rin maiwasan na makaranas siya ng mga kababalaghan sa daan. Merong may mga madadaanan silang na aksidente o kaya may mga multong nagpapakita sa kanila. Hindi naman daw sila natatakot at binabaliwala lamang nila yung mga ganoong bagay. Pero may naging isang karanasan daw sila na labis na nagbigay sa kanila noon ng takot. Umaga po ng araw na yon, hindi mapakali si Mama dahil nag-aayos nga si Papa ng kanyang sarili para pumasok sa kanyang trabaho. Ilang ulit pa siyang sinabihan ni Mama na wag nang pumasok dahil may masama daw siyang kutob, na baka may mangyaring hindi maganda sa aking ama. Hindi ako pwedeng lumiban ngayon sa trabaho. Medyo malayo rin yung magiging biyahe namin ni Jonas at baka mapagalitan pa ako ng boss. Wika nga raw noon ni Papa. Nagpupumilit naman daw sa kanya si Mama na wag na munang magtrabaho ng araw na yon. Hindi talaga maganda yung kutob ko. Baka may mangyaring hindi maganda sa'yo. Wika pang araw ng aking ina. Napabuntong hininga na lang daw si Papa noon at saka nagwika. Walang mangyayaring masama sa akin. Uuwi ako agad kapag natapos kaming maghatid sa lugar na yon. Sambit naman daw ng aking ama. Kaya wala ring nagawa yung nanay ko kung hindi yung hayaang magtrabaho si Papa ng araw na yon. Pinag-ingat na lamang niya ito kaya't napatango na lang din yung aking ama. Nang makapasok na nga si Papa sa kanyang trabaho, ay naghihintay na lang din daw sa kanya si Mang Jonas. Bago nga sila magsimula sa kanilang biyahe upang mag-deliver, ay nakaramdam ng kakaibang kaba yung aking ama. Hindi niya alam kung bakit bumilis yung tibok ng kanyang puso. At parang biglang sumama yung kanyang pakiramdam. Tinanong pa nga siya ni Mang Jonas kung okay lang ba ito, na kaagad naman din daw niyang tinanguan. Ipinagsawalang bahala nga ng aking ama yung kanyang pakiramdam. Sinimulan na rin daw nila ni Mang Jonas noon yung kanilang pagbiyahe patungo sa mga baryo kung saan nga sila may ihahatid. Medyo may kalayuan yung mga yon, kaya't inaasahan ni Papa na gagabihin na naman daw sila sa kanilang uwi. Dahil naging abala nga si Papa sa kanyang pagmamaneho habang nakikipag-usap din kay Mang Jonas, ay nawala na rin sa kanyang isipan yung kanyang masamang kutob. Naging mabilis yung oras noon at natapos na rin lang ihatid sa ilang baryo ang ilan sa kanilang mga dala. May 2 baryo pa silang pupuntahan noon, kaya binilisan na lamang nila yung kanilang paghahatid. Madilim na nga yung paligid noong nagtungo na sila sa huling baryo. May mga nasa bandang 8:00 na rin daw siguro yun ng gabi. Dahil naghapunan din daw muna sila bago nga nagpunta doon. May dinaanan lang daw silang karinderya. Ganon na lang yung tuwa ni Papa dahil pagkatapos daw nun ay makakauwi na rin sila.
Nagpatuloy lang sila sa kanilang biyahe habang nagkukwentuhan nga. Mukhang malapit na tayo ah. Wika pa raw ni Mang Jonas noon. Tumango naman si Papa at binilisan na lamang ng kaunti yung kanilang pagpapatakbo. Medyo may kalibliban yung huling baryong kanilang pinasok. Kaya't malaya si Papa na bilisan yung kanyang pagpapatakbo dahil wala namang gaanong dumadaan. Nang makarating nga sila sa kanilang paghahatiran, kagad na nga nilang ibinaba yung kanilang mga karga. Mga kalahating oras din daw silang naghintay roon. At nang maging maayos na nga yung lahat, ay nagpasya na rin daw silang umalis kaagad sa baryong yon. Medyo natagalan lang daw dahil marami pang mga chinecheck. May kakaibang kaba na rin daw noon na namumuo sa sistema ni Papa na hindi rin niya maipaliwanag. Nang pagmasdan nga nila nang maigi yung paligid, noon lang nila napagtantong walang gaanong kabahayan sa baryong yon. Dali-dali na nga silang sumakay sa kanilang truck at kaagad nang nilisan yung lugar na yon. Habang nasa biyahe na paalis doon, ay hindi pa rin mapakali yung Papa ko. Hindi niya alam kung bakit natatakot siya ng mga oras na yon, pero pilit na lang din daw niyang isa na walang bahala. Napansin marahil ni Mang Jonas na tila balisa yung aking ama, kaya't napatanong daw ito. Pare, okay ka lang ba? May problema ba? Tanong pangaraw nito at napatingin naman sa kanyang katrabaho si Papa. Napailing daw ito at tumugon sa katrabaho na wala naman siyang problema. Hindi ko lang din maintindihan kung bakit kinakabahan ako at natatakot eh. Ewan ko ba? Sabi naman daw ni Papa. Natahimik naman sila noon at napansin nga ni Papa na naging panay yung pagpalingalinga ng kanyang kasama. Nakatuon lang sa kanilang daanan noon yung tingin ni Papa. Habang nasa ganoong sitwasyon nga raw sila, ay bigla ang naihinto ni Papa yung minamanehong truck dahil may taong biglang tumambad sa kanilang daanan. Nagulat naman noon si Mang Jonas kaya't labis yung kanyang pagtataka sa ginawa ng aking ama. Meron akong taong nakita. Hindi ako pwedeng magkamali. May tao kanina na biglang lumitaw. Kinakabahang sabi pa raw ng aking ama habang tinuturo yung kanilang daanan. Wala namang tao. Mandarin mo na yung truck at nang makalis na tayo rito. Sambit naman daw ni Mang Jonas. Kinikilabutan ako ng wala sa oras ah. Dagdag pa raw nito. Tumango lang noon si Papa at kahit medyo nanginginig na nga yung kamay nito, ay sinubukan na nga niyang paandarin yung minamanehong truck. Nagkatinginan pa raw sila dahil hindi nga inaasahan nila yon. Napamura na lang din daw silang dalawa dahil pareho silang pinanindigan ng kanilang mga balahibo sa katawan. Ano ba naman ito? Dito pa talaga tayo naabutan ng malas ah. Wika pa raw ni Mang Jonas noon at kahit pilit mang itago ng kanyang katrabaho yung kanyang takot, ay nahahalata pa rin daw ito sa kanyang kilos. Tara na, hindi tayo dapat magtagal sa lugar na ito. At talagang kakaiba yung kutob ko. Sambit naman daw na aking ama tumangulang sa kanya si Mang Jonas. Kaya muling sinubukan ni Papa na paandarin na nga yung minamanehong truck. Yun nga lang, kahit nakailang subok na raw ito, ay bigo pa rin daw siyang magawa yon. Nasa ganoong estado nga sila nang maulinigan nilang may papalapit na mga pagyabag sa kanilang kinaroroonan. Nang mapadako yung tingin ni Papa sa salamin, halos na nayuraw yung mga balahibo niya sa katawan at maging yung kanyang buhok sa batok nang makita ang isang malaki at itim na aso na naglalakad papalapit sa kanya. Nagbabaga raw yung mga mata ng naturang nilalang, kaya kinutuban na rin ng hindi maganda si Papa. Anong nangyayari? Bakit parang takot na takot ka? Tanong pa raw noon ni Mang Jonas nang mapansin na nagmamadali si Papa na paandarin na nga yung truck. Hindi naman nakatugon yung aking ama sa kanya, dahil abala nga ito sa kanyang ginagawa habang panay pa rin yung pagtingin sa may salamin. Hindi kasi tumitigil yung paglalakad ng malaking hayop na yon at medyo malapit na rin daw ito sa kanila. Paulit-ulit pang nagdarasal noon yung aking ama na sana'y makaalis na nga sila sa lugar na yon. Ganoon na lang nga yung kanyang tuwa nang biglang umandar yung truck. Kaya't hindi na rin siya nagaksaya pa ng oras noon
Binilisan ni Papa yung kanyang pagmamaneho at itinoon yung kanyang tingin sa kanilang daan. Nang pasadahan niya ng tingin yung salamin, nakita pa rin daw niya yung malaking asong nakatayo sa kanilang pinanggalingan. Pero sa isang pag-isap lamang ng kanyang mata ay biglaan din daw itong nawala. Hindi maaari ito. Mukhang nanganganib tayo sa lugar na ito. Bulalas pa raw ni Papa noon. Napatingin daw sa kanya si Mang Jonas nang may pagtataka. Ano bang ibig mong sabihin? Ano bang nangyayari? Tanong pa raw ng lalaki na ng mga panahong yun ay nakakunot nga yung noo. Ayaw man sanang sabihin ni Papa kung ano nga yung kanyang nakita. Ngunit dahil baka manganib rin silang dalawa, sinabi na lamang niya sa kanyang katrabaho yung lahat. May nakita akong malaking aso na may nagbabagang mga mata. Yun yung may gawa ng mga pagyabag nating naririnig. Ang hindi ko lang alam ngayon ay kung nasaan na yung nilalang na yon. Bigla na lang yung nawala. Sambit daw ni Papa. At mababaka sa mukha ni Mang Jonas yung labis na takot at pagkagulat dahil sa sinabi niyang yon. Ano? Baka aswang yung nakita mo. Baka sundan pa tayo. Wika pa raw nito at napamura na lang din yung aking ama dahil hindi nga niya akalain na tama yung kanyang kutob na baka aswang yung nilalang na yon. Napailing na lang din siya at mas binilisan pa nga yung pagmamaneho. Inakala nga nilang matatakasan na nila yung aswang na yon. Pero parehong nagulantang yung dalawa nang may marinig silang makalusko sa likuran ng kanilang truck. Nang tignan nga yun ni Mang Jonas ay napasigaw yung lalaki nang makita yung malaking asong tinutukoy ni Papa. Nasa likuran ng truck yung aswang. Anong gagawin natin? Tanong pa raw ni Mang Jonas noon. At napakibit balikat na lang din yung aking ama dahil hindi rin po nito alam yung gagawin. Nagpatuloy lang siya sa kanyang pagmamaneho ng sandaling yon at tinayaan yung aswang na hinahabol nga sila. Narinig pa nilang umangil yun ng ilang ulit na parang nagagalit na. Labis yung paninindig ng balahibo ni Papa dahil sa nakakatakot na tunog na ginagawa ng nilalang. Nakatingin lang sa kanila yung aswang na yon, kaya't napapaisip nga yung aking ama kung ano bang balak nito sa kanila. Binigas naman ni Papa noon yung dasal na kanyang alam. Sinabayan rin siya ni Mang Jonas noon at pareho nga silang napahinga ng maluwag nang makarating na nga sila sa may bahagi ng kalsada na marami nang dumadaang sasakyan. Nung tignan nga nila yung likuran ng truck, ay wala na rin doon yung malaking hayop. Doon nga raw sila napatigil at sandaling huminga. At nung puntong yon, ay bigla na lang din silang nakarinig ng pagaspas ng pakpak palayo na parang may biglang lumipad. Marahil ay nagpalit na raw ito ng anyo bilang isang ibon. Sinubukan pa nga nilang tanawin yon pero wala rin silang nakita. Pero nanginginig pa rin daw noon yung kanilang buong katawan. Kaya't kumalma na lang muna sila habang nakahinto. Nang naging maayos na nga yung kanilang lagay ay nagsimula na raw sila ulit sa kanilang biyahe pa uwi. Hindi ako makapaniwala sa nangyari sa atin . Hindi ko akalaing makakakita ulit ako ng aswang. Wika pa raw ni Mang Jonas noon. Ito yung unang pagkakataon na nakakita ako ng ganong nilalang. Hindi ko rin alam pero kanina pa masama yung kutob ko. At ganito nga yung nangyari. Pailing-iling pa raw na wika ni Papa noon. Bahagya rin silang napatawa dahil pareho nga silang natakot sa aswang na yon. Dahil talagang nakakapangilabot daw yung anyo nun. May kalakihan daw talaga yon. At yung mga mata nito ay talagang kitang-kita sa dilim. Umaangil rin daw ito ng paulit-ulit. Sa kabutihang palad naman po noon, ay nakauwi naman silang dalawa sa kanilang mga bahay. Nanatiling tikom yung kanilang bibig noon tungkol sa nangyari sa kanila ng gabing yon. Maging si Papa ay hindi rin sinabi kay Mama yung tungkol doon dahil ayaw niyang mag-alala pa ito. Nanatili pa nga ng ilang buwan noon si Papa sa kanyang trabahong yon. At nang makapanganak na nga si Mama, nagpasya na nga siyang maghanap na lamang ng ibang trabaho na alam niyang mas makakabuti. Hindi lamang sa kanya kundi maging sa amin ni Mama. At simula po noon ay hindi na rin naulit yung ganoong karanasan. Dito ko na rin po ito tatapusin at maraming salamat po.
Itago na lang po ninyo ako sa pangalang Berto. At ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay naging karanasan namin noong nagbubuntis yung ate ko na tawagin po nating Lily. Sa panganay nitong anak ng kanyang asawang tawagin naman po nating Kuya Joem. Nangyari po ito noong 2006 dito sa Iloilo. Nasa abroad po ng mga panahong yon si Kuya, kaya minabuti na lamang nila na sa bahay na muna nila kami patirahin. Kasama rin po yung nanay ko at nang may makasama naman itong si ate. Naiwan naman sa bahay namin si tatay at yung dalawa pa naming kapatid. Sa pagdadalang tao ni ate, 2 ulit na rin kaming pinaranasan ng aswang sa kanilang bahay. Una po roon ay noong mga nasa 6 na buwan pa lamang yung kanyang pinagbubuntis. Siya nga po pala, meron pong maliit na aso itong si ate na pinangalanan po niyang Pochi. Dahil mahilig siya sa aso, kaya tiniregalo yun ni Kuya sa kanya. Kahit papano rin ay malaki nga yung naitutulong ni Pochi gayong kahit mahinang ingay lamang ay kaagad po itong tumatahol. Dahil nga kay Pochi, kaya namin nalaman na inaaswang na pala itong ate ko. Mahimbing na kasi yung tulog naming 3 ng gabing yon. Hindi namin inaasahan na sa kahimbingan ng aming pagtulog ay merong kakaiba sa paligid. Una akong nagising noon dahil naalimpungatan nga ako sa walang tigil na pagkahol ni Pochi. May mga pagkakataon kasi na kapag nais niyang lumabas ay tatahol siya ng tatahol. Kaya yun nga yung naisip kong dahilan kung bakit nga ito tumatahol ng mga sandaling yon. Bumangon na lamang ako sa higaan noon at lumabas sa kwarto. Pagkarating ko sa may sala ay nabutan ko itong si Pochi na nakatayo sa may tapat ng pintuan. Tinawag ko naman siya at napalingon din po ito pero hindi ito lumapit. Pochi, lalabas ka ba? Tanong ko pa nga po noon kahit alam ko namang hindi ito sasagot. Tahol pa rin siya ng tahol habang kinakaluskos din yung pintuan. Dahil doon ay nilapitan ko na lamang siya. Napansin ko rin po noon na parang gusto talaga nito na lumabas ng bahay. Kaya walang pagdadalawang isip kong binuksan yung pintuan. Pagkabukas ko ng pinto, mabilis na lumabas si Pochi. Kaya't nagulat nga ako noon. Lagot na naman ako nito kay ate. Mahihirapan na naman akong papasukin to. Sabi ko pa nga po noon at kumuha na lamang ako ng flashlight at sinundan nga si Pochi. Saktong pagkalabas ko sa bahay, narinig ko yung malakas na pag-atungal ng aso. Kinabahan kaagad ako noon dahil parang takot nga ito, base na rin sa atungal nito. Walang ano-ano, nakita ko si Pochi na tumatakbo ng paika-ika mula sa likod ng aming bahay. Dahil doon, patakbo kong sinalubong yung aming aso at kinarga ito. Nang makarga ko na nga po ito, doon ko lang napagtanto na meron itong dugo sa may bandang tiyan. Kinutuban ako ng hindi maganda dahil doon, kaya't mabilis nga kaming pumasok ng bahay. At saktong nasa sala na nga ako noon, ay naroon din si nanay at nakita niya nga ako. Nakarga-karga si Pochi na noon ay duguan na. Diyos ko, ano bang nangyari sa aso? Tanong pa nga ni nanay noon. Napailing naman ako bilang tugon dahil hindi ko rin alam kung ano ba talagang nangyari. Tahol lang po siya ng tahol. Parang gustong lumabas kaya nang magising ako, ay binuksan ko muna yung pinto. Mabilis naman siyang tumakbo palabas at hindi ko na nga nasundan kaagad. Nagulat na lang din ako nang bigla siyang umatungal at paika-ika nang tumatakbo mula sa likod ng bahay. Kwento ko nga po noon kay nanay. Napailing yung nanay ko noon at kaagad na inasikaso si Pochi. Nung tingnan namin yung bandang tiyan nito, nakita namin yung malaking sugat na parang hiniwa ng matulis na bagay. Hinayaan ko lang si nanay noon na sikasuhin si Pochi. Nagpaalam naman akong lalabas noon upang tignan kung ano ba yung posibleng nakita o naging dahilan kung bakit nagkaganon si Pochi. Tumango lang noon si nanay samantalang ako naman ay nagdala ng ilaw at lumabas ng bahay. Nagpunta nga ako agad sa may likod ng bahay at inalawan yung bahagi ron. Napansin ko yung dugo ron. Kaya't susundan ko sana yung mga bakas para tuntunin kung saan babanda na sugatan si Pochi. Pero natigilan ako noong may mahagip yung flashlight ko sa hindi kalayuan.
Muli ko yung inilawan at nanlaki nga yung aking mga mata sa aking nakita. Marahil ay nasilaw yon sa aking ilaw, kaya't mabilis nga itong gumalaw upang magtago sa dilim. Anong nilalang kaya yon? Bakit naman ang itim ng kanyang balat at tila nangingintab? Tanong ko pa sa aking sarili. Susubukan ko pa sanang ilawan yung bahagi kung saan nga ito nagpunta. Pero nakarinig ako ng garalgal na boses noon at mga pagyabag, kaya't kinilabutan na rin ako. Nagsitayuan din noon yung aking mga balahibo, kaya't nagpasya na lamang akong tumakbo na pabalik sa bahay. At pagkapasok ko, tinanong nga ako ni nanay kung ano ba yung nakita ko. May maitim at makintab na nilalang akong nakita. Hindi ko alam kung ano yon, pero kakaiba po yung anyo nito. Tugon ko naman noon kay nanay. Dahil sa narinig ng nanay ko ay napamura ito. Sinabihan niya akong ako na nga yung gumamot kay Pochi dahil lalabas raw siya at haharapin yung nilalang na iyon. Noon din, walang pag-aatubiling sinabi ni nanay sa akin kung ano ba yung nilalang na aking nakita at siya ring naging dahilan kung bakit nga nagkaroon ng sugat si Pochi. Kaya siguro walang tigil yung pagtahol ni Pochi dahil merong aswang sa paligid. Dito lang kayo at lalabas lang ako upang hanapin yung aswang na yon. Sabi pa nga ni nanay noon. Pipigilan ko pa sana ito dahil alam kong delikado lalo at mag-isa lang siya. Pero wala na rin akong nagawa ng nakalabas na nga ito. Tinungo niya rin yung likod ng bahay at makalipas yung ilang sandali, narinig ko siyang sumisigaw roon. Walang ano-ano rin. Narinig kong napahiyaw si ate noon. Hindi ko alam kung anong gagawin ko, pero napagpasyahan kong iwan na muna si Pochi at asikasuhin naman si ate. Anong nangyari, ate? Bakit ka sumisigaw? Tanong ko pa nga noon sa aking ate. Napansin kong napapahawak siya sa kanyang tiyan habang namimilipit na sa sakit. Nang lapitan ko ito, ay napasigaw ulit siya nang makita yung damit kong merong dugo. Inubad ko naman agad yon at tinulungan siyang makatayo. Kumalma ka lang, ate. Magiging maayos rin yung lahat. Sambit ko pa nga po noon at nasa ganong sitwasyon kami nang makarinig kami ng atungal sa labas ng bahay. Sigaw ng sigaw rin yung nanay ko noon, kaya't natakot na rin ako. Walang ano-ano, may kumalabog sa aming bubungan, pero kaagad ding natahimik. May naulinigan lang din kami na parang lumapag sa lupa at may kung anong mabibilis na mga pagyabag palayo sa bahay. Hinintay naming makapasok yung nanay ko noon. Patakbo namang tumungo yung aking ina sa kwarto ni ate at kinamusta nga kaming magkapatid. Walang hiyang aswang yon. Mabuti na lang at umalis na ito. Sambit pa ni nanay noon. Kahit paano ay naibsa naman yung pangambang nararamdaman ko. Kahit yung ate ko ay bigla na ring nawala yung pananakit ng tiyan, kaya't naging maayos naman yung kanyang pakiramdam. Nasaan si Pochi? Tanong naman po nito at doon ko lang naalala yung asong iniwan ko sa may sala. Binalikan ko nga po ito ron at sa kabutihang palad naman ay okay na rin yung lagay nito. Bumalik nga ako sa kwarto ni ate na karga-karga na nga yung aso. Na noon ay meron na ring benda. Kung babalik pa talaga yon, papatayin ko siya. Wika pa ng nanay ko na ang tinutukoy nito ay yung aswang na nakaalis na nga. Ayon pa kay nanay ay nakita raw niya itong nakatayo sa may tapat ng bintana ni ate, kaya't nilapitan raw niya ito. Hindi marahil inaakala ng aswang na may matulis na kahoy na inilagay roon si nanay, kaya nang akmang tatalon daw siya sa may bubungan ay sumabit daw siya ng bahagya doon at napahiyaw nga siya at nasugatan. Talagang nilagay ni nanay yung matutulis na mga kahoy roon para kung merong aswang ay matusok siya nun. Dahil daw doon ay bahagya pang nataga ni nanay yung paa nito. Akala nga niya ay lalaban pa ito pero nagpasalamat na lang yung nanay ko dahil yung nilalang na nga yung tumakbo mismo. Kinaumagahan po noon, dinala nga namin sa veterinaryo si Pochi at mabuti na lamang at maayos naman yung lagay ng aming aso. Naisip namin noon na marahil ay susubukan sanang biktimahin ng aswang na yon si Pochi, pero hindi nga niya nagawa dahil nakatakbo pa ito. Hinala rin namin na yung mahahaba nitong kuko ang ginamit niya kaya't nasugatan ng ganon yung aso.
Noon ko lang din napagtanto na baka ganoon na lamang yung pagnanais ni Pochi na makalabas ng bahay dahil alam niya na meron talagang kakaiba sa paligid ng gabing yon. Dahil sa nangyaring yon sa amin, nakiusap si kuya na kung maaari ay isama na lamang namin si tatay sa bahay at nang masigurado yung kapakanan ng kanyang mag-ina. Sumang-ayon naman po noon yung tatay ko, kaya 3 na nga kami yung kasama ni ate noon sa kanilang bahay. Ang naiwan na lamang sa aming tirahan noon ay yung 2 naming kapatid, kaya't naisipan kong umuwi na lamang sana noon. Ngunit pinigilan naman ako ni ate dahil wala raw siyang makakatuwang sa pag-aalaga kay Pochi. Wala na akong nagawa pa noon kung hindi yung manatili na lamang din sa kanilang bahay. Lumipas naman yung mga buwan noon, hanggang sa ang ikalawang pagpaparanas ng aswang kay ate ay noong kabuwanan na rin po nito. Mga 2 linggo na lamang bago manganak si ate ay muli na naman po siyang inaswang. Hindi lang namin alam kung parehong aswang lang ba ang nangaaswang noon kay ate, dahil wala rin kaming nababalita ang may gumagalang aswang. Madaling araw na nga nang maganap yung pang-aaswang kay ate noon. Natutulog na kami noon pero nanatiling gising pa si tatay. Hindi raw alam ng aming ama, pero noong hating gabi pa lang daw ay ramdam na niyang merong kakaiba sa paligid. Inoobserbahan niya kasi si Pochi na parang balisaraw at hindi mapakali. Kaya't kinutuban nga rin ito. Naniniwala yung tatay ko na yung unang makakaramdam ng panganib sa paligid ay yung alaga naming aso. Kaya't minatsyagan nga niya yung aso namin noon. Hindi na nga mapakali noon yung aming ama at ganoon rin si Pochi. Nababalisaraw ito at panay yung mahihinang pagtahol niya habang nakahiga. Parang nagmamatsyag rin daw yung aming aso noon sa paligid. Dahil noong makarinig nga ito ng mahinang ingay mula sa labas, ay parang bigla raw itong natakot. Pero kahit na ganon, tumayo raw ito at naging panay pa rin yung pagtahol. Sa may pintuan, pati na rin sa bintana at pabalik-balik lang daw siya doon. Nung magmadaling araw na nga ay nakumpirma nga ni tatay na meron talagang aswang sa paligid namin. Umalulong na nga ng umalulong noon si Pochi habang nakatingin sa bintana. Kaya't napagpasya na nga ni tatay na kunin yung itak at lumabas na nga ng bahay. Saktong magising rin kami noon dahil sa ingay ni Pochi. Inasikaso ko naman noon yung aso at parang talagang takot ito, habang walang tigil pa rin sa pag-alulong. Nung nasa labas na nga yung tatay ko, noong unay wala naman itong imik. Pero makalipas pa yung ilang minuto at marahil ay nalibot na nga nito yung buong paligid, doon na nga kami nakarinig ng magkakasunod na pagsigaw nito. Pinuntahan ko naman noon si ate sa kanyang silid. At dala ko na nga rin si Pochi habang yung nanay ko naman ay lumabas rin ng bahay upang tulungan yung tatay ko. Nagdala rin siya ng itak noon pati na rin asin. At lumabas nga ito dahil baka merong nakitang aswang yung aming ama. Bantayan mo ng maigi yung ate mo ah. Lagyan mo rin ng asin yung kanyang bintana at baka naroroon na naman yung aswang na yon. Sambit pa nga ni nanay noon. Sabay abot nito ng asin na kinuha ko naman bago nga ito lumabas ng bahay. Nung nasa kwarto na nga kami ni ate noon, biglang nagising yung ate ko at naglagay na lamang ako noon ng asin sa kanyang bintana at kaagad itong nilapitan. Nakakunot nga yung noon nito at halatang masakit na naman yung kanyang tiyan. Nung tinanong ko ay totoo nga, dahil parang nagiging malikot daw yung sanggol sa kanyang sinapupunan. Nasa ganong sitwasyon nga kami nang marinig namin yung mga sigawan ng aming mga magulang sa labas ng bahay. Nagkatinginan lang kaming dalawa noon hanggang sa makarinig ulit kami ng malakas na pag-atungal ng aso. Maging si Pochi noon ay umalulong din dahil sa kanyang narinig. Kaya't pinakalma ko naman po ito. Magkakasunod yung pagsigaw ng aming ama noon, habang parang may tinataga ito na hindi ko naman alam kung ano. Papatayin kitang hayop ka! Galit at paulit-ulit na sigaw noon ni tatay. Hindi na namin alam yung mga sumunod na nangyari. Dahil malakas na pagsigaw na lamang yung aming naririnig sa may labas ng bahay. At marahil ay pinagtutulungan nga ng aming mga magulang yung nilalang na yon. Makalipas yung halos 10 minuto, ay pumasok na rin si nanay at tatay sa loob ng bahay. At may bakas ng dugo ang kanilang mga damit. Huwag na kayong mag-alala. At hindi na makakabalik pa yung aswang na yon. Sambit pa nga ni tatay noon.
Hindi ko sila maintindihan pero hindi na lamang kami nagtanong pa. Tiwala naman kami sa aming mga magulang. Lalo na nga nang sabihin ng aming ama na napuruhan daw nila ni nanay yung aswang na yon sa may bandang likuran. Kaya't sigurado raw na matagal pa yon bago gumaling o kaya ikamatay nga niya yon. Tama nga rin si natatay noon sa kanilang sinabi dahil simula nga noon, hindi na rin naulit pa yung pang-aaswang kay ate. Ayon pa kay tatay talagang papatayin daw niya sana yon nung gabi yon mismo. Pero nagawang makatakas ng nilalang. Ang hindi lang namin alam noon ay kung namatay ba ito o hindi. Pero pasalamat na lang din kami at hindi na rin po yun naulit. Dito ko na rin tatapusin yung kwento kong ito at maraming salamat sa inyong lahat. Tawagin na lamang po ninyo ako sa palayaw na Kaloy. 38 taong gulang na po ako ngayon at isa rin po akong guro. Tulad din ng taong laman ng ibabahagi kong karanasan. Noong high school ako, halos 1 kilometrong lakaran yung layo ng eskwelahan sa bahay namin. Nilalakad ko lamang po yung distansyang ito. Suot yung tsinelas ko, kasabay ng mga estudyante na katulad kong naglalakad para lang makapunta sa paaralan. Wala pa kasi noong masyadong pedicab at tricycle na namamasada sa kakalsadahan ng lugar namin. Halos kasi hindi pa naman lahat sementado yung daan. At saka wala rin kaming ipapambayad sa mga pedicab at tricycle. Kung sakali man. Kaya naman kung gusto naming makapagtapos ng high school, ay talagang dapat naming tiyagain yung 1 kilometrong layo araw-araw. Pero kahit naman ganon, sanay na rin po kami. Bata kami sa trabahong bukid. At malalayong lakaran kapag merong iniuutos ang mga magulang namin. Kaya manina lang sa amin ang ganoong layo. Nasa ika-4 na taon ako noon sa high school. Graduating. Kaya naman todo sikap talaga ako. Para naman pagdating ng kolehiyo, ay magandang mga grades yung nasa report card ko. Second grading po yon. Habang hinihintay namin yung guro namin sa English, biglang lumitaw sa pinto ng classroom si Sir Mike. Lahat kami parang hindi makapaniwala sa nakita. Biglang naging tahimik yung buong silid. Nagsibalikan yung mga kaklase kong wala sa kanilang tamang upuan. Itinago yung mga pocketbook na binabasa. Mga baryang ginagamit sa sugal. Sabi nga ng matatanda, parang merong dumaang anghel sa sobrang katahimikan. Good morning sa inyo. Ako nga pala si Mr. Mike Manansala. Ako yung magiging English teacher ninyo ngayong araw. Papalitan ko si Ma'am Evelyn dahil manganganak na siya sa susunod na buwan. Wika pa nga po ni Sir Mike. Siyempre, pinalitan ko na rin po yung mga pangalan. Para bang nawala yung hangin sa paligid. Walang nagsasalita sa amin. Lahat kami para bang naging estatwa sa aming mga upuan. Kilala po kasi itong si Sir Mike sa buong eskwelahan. Isa po siya sa mga pinangingilaga na guro ng bawat estudyante. May reputasyon po kasi ito bilang isang striktong guro na hindi nagdadalawang isip kung magbigay ng parusa sa kanyang mga tinuturuan. Naalala ko nga na minsan habang dumadaan kami sa klase na kanyang tinuturuan, nakita namin na merong ilang estudyante na nasa labas at may mga libro na binabalanse sa kanilang mga kamay habang umiiyak. Hindi na po namin tinanong kung ano ang kanilang kasalanan dahil baka madamay pa po kami. Kaya't na lalaki lamang po si Sir Mike. Manipis po yung buhok at laging suot yung salamin niya. Sa unang tingin mo pa lang ay paghihinalaan mo na siyang klase ng guro na walang patawad sa kanyang mga estudyante. Pero may isa pa pong usap-usapan noon
na narinig kong binubulong lamang ng ilang estudyante na talagang nakasaksi sa lupit ni Sir Mike. Aswang raw po itong si Sir Mike, sabi ng isang kakilala ko na nasa ibang section. Dati na po kasi silang naturuan ni Sir Mike. Siyempre sa una ay hindi rin ako naniniwala. Kasi bakit naman magtuturo sa isang paaralan ang isang aswang? Pero nang magpatuloy na sa pagkukwento ang mga kakilala ko, para bang nakumbinsi po ako roon. Takot daw si Sir sa tubig. Sinubukan na raw nila ito na minsang tapunan yung mesa ni Sir Mike ng tubig. Agad daw itong tumayo palayo na para bang merong mangyayaring masama kung sakaling mabasa ito nang matapon nga yung tubig. Tuwing nagdarasal din daw ay lumalabas daw ito ng classroom. Papasok lang daw kapag nakapagsabi na ng amin yung mga estudyante pagkatapos magdasal. At isa pa raw, tuwing kakain daw ito ay laging karning baboy o manok yung ulam nito. Walang kasamang kanin. Talagang ulam lang daw. E ano naman, baka weirdo lang talaga si Sir. Sabi ko pa sa kakilala kong taga-ibang section. May isa pang pangyayari na magpapatunay na aswang nga itong si Sir Mike. Pero baka hindi ka rin maniwala. Uwi ka naman po nito sa akin. Kwento mo na, sabi ko naman. Isang pagkakataon daw ay talagang nagalit daw ito sa isang estudyante na sinagot siya ng pabalang. Siguro sanay daw siyang takot yung mga estudyante sa kanya. Kaya naman hindi niya inaasahan na merong kukontra sa kanya. Bigla raw tumalas ang kanyang mga mata na talagang galit na galit. Kitang-kita raw nila ang biglang pagbago ng kulay nito. Parang kumintab daw ito at naging nakakasilaw na pula. Meron din daw umusli na maliit pero matalas na ngipin sa gilid ng kanyang labi. Na parang bigla raw itong nagkaroon ng pangil. Ngunit sa isang iglap daw, bumalik din yung itsura ni Sir Mike sa dati. At normal na ulit yung lahat. Pinarusahan ng pagkarga ng kahoy na upuan. Buong 1 oras, yung estudyanteng sumagot kay Sir Mike. Pero ako, hindi talaga naniniwala sa mga ganong kwento. Kasi napaka-imposible, di ba? Isang guro na aswang. Ang alam kong mga aswang ay yung mga mababangis na nilalang na kumakatay ng tao para meron silang makain. Naisip ko nga na baka gawa-gawa lang ng ilang estudyante yung mga kwento para na rin ikagalit ni Sir Mike kapag narinig niya. Ang hindi ko alam ay ako rin pala yung makakatuklas ng totoong katauhan ni Sir Mike. May sayawan po noon isang gabi sa kabilang barangay. Sumama kaming lahat ng mga magbabarkada para makisali rin sa sayawan. At nagbabaka sakali na merong makasama pa uwi na isang babae. Siyempre, dahil medyo magaling din akong mangbola, ako na yung naunang nakakuha ng kadate. Kati po yung pangalan nito. At hawak kamay kaming lumabas sa sayawan para makahanap ng mas tahimik na lugar. May naganap na halikan, siyempre. Meron ding kapaan. Sa sobrang dilim ba naman ng lugar. Hindi naman yon yung unang halik ko. Pero isa po yun sa pinaka hindi ko malilimutan. Siguro dahil na rin sa mga sumunod na nangyari pagkatapos nun. Hinayaan niya akong hawakan ng kanyang dibdib, pati na rin yung binte. Pero wala naman pong ibang nangyari. Matapos ng mahabang halikan ay umuwi na rin po si Cathy. Sabi niya ay hanggang alas 12 lang daw siya. Dahil yun lang daw yung kanyang pinaalam. Baka hinahanap na raw siya sa kanila. Pagbalik ko nga po sa sayawan, wala na yung mga kasama ko. Umuwi na raw, sabi ng mga napagtanungan ko. Napamura po ako noon. Sobrang layo pa naman at napakadilim ng paligid sa dadaanan ko pa uwi. Nagsimula na akong maglakad.
Hindi naman ako matatakotin pero sobrang dilim lang kasi talaga ng paligid. Kung may mga ahas man akong matapakan ay hindi ko man lang makikita. Tsaka narinig ko yung mga lasing na lalaki na nasa unahan. 3 po sila sa pagkakapansin ko. Madilim talaga pero aninag ko naman yung hugis nila dahil medyo lumabas na rin po noon yung buwan mula sa pagkakatakip ng mga ulap dito. Lumapit po yung mga ito sa akin. Inakbayan ako ng isa. At saka naramdaman ko yung malamig na dulo ng kutsilyo sa tagiliran ko. Ilabas mo yung pera mo. Wika pa po nito. Kinapkap ko yung natitirang 200 sa aking bulsa. Hindi na po ako lumaban. Nang makuha niya ang pera ay hindi pa rin po ito umalis sa pagkakakbay. Ano bang magandang gawin natin sa batang ito? Wika pa nga po nung isa. Ipaanod kaya natin sa ilog. Sigurado masasarapan dyan yung mga buhayang nakatira dyan. Wika pa nga po ng isa. Malakas po silang nagtawanan pagkatapos nun. Biglang lumamig yung pakiramdam ko. Hindi ako makahinga dahil sa takot. Wag po, Manong. Kunin niyo na po lahat. Pero wag po ninyo akong patayin. Wika ko pa po noon. Hindi ka naman masasaktan eh. Mabilis lang to. Wika pa nung isa. Pinikit ko na po yung mga mata ko. At naisip ko na sa pagkakataong yon, malamang doon na ako mamamatay. Parang wala na po akong magagawa noon eh. Saka ko naman narinig na dumaing sa sakit yung isa sa mga lalaki. Inalis rin yung pagkakaakbay sa akin ng kanyang kamay. Sino ka? Sabi ng lalaking dating nakaakbay sa akin. Natumba pa nga po yung isa sa kanila eh. Bali ang natitira na lang ay ang lasing na may hawak na kutsilyo. At doon ko na nga po nakita kung sino yung may gawa. Isang payat na lalaking merong mahahabang kuko at napakabilis po yung galaw. Kulay pula po yung mga mata nito. Sinugod ng lalaking merong hawak na kutsilyo yung nagligtas sa akin. Pero nakaiwas po ito. Tsaka naman po ito gumante at sinugatan yung lasing na lalaki sa mukha. Nagtakbuhan po yung 3 ng mapagtanto nila na wala silang laban sa lalaking merong mapupulang mga mata. Salamat po. Wika ko po doon sa lalaki. Lumingon po ito sa akin at sumakto po yung sinag ng buwan sa mukha nito. At saka ko po nakita yung kanyang totoong itsura. Maliban sa matatalas ng ngipin at nalilisik na mga mata, kamukhang kamukha po niya si Sir Mike. Isa po talaga siyang aswang. Sir Mike, ikaw ba yan? Tanong ko pa po rito. Kaloy, wala sanang makaalam ng tunay kong pagkatao. Alam kong dati nang usap-usapan yung pagiging aswang ko sa eskwelahan. Pero mas mabuti na manatili na lang yung kwento na hindi kayang patunayan. Naiintindihan mo ba? Sabi pa po nito. Opo, sagot ko naman po noon. Aalis na sana siya pero meron pa po akong sinabi. Sir Mike, bakit po ninyo ginagawa ito? Bakit niyo po ako niligtas? At bakit po isa kayong guro pero ganyan yung pagkatao ninyo? Magkakasunod ko pa pong tanong. Matagal siyang hindi sumagot. Akala ko nga ay hindi na po ito magsasalita at aalis na lamang. Pero ito yung tandaan mo, Kaloy. Kaming mga aswang ay mga nilalang din ng mundo. Marami sa amin yung mababangis at pumapatay ng tao para lamang mabuhay. Pero meron din namang katulad ko na gusto lamang mabuhay ng normal. Maging isang normal lang na tao sa kabila ng tinatago naming lihim. Estudyante kita at obligasyon kong iligtas ka sa masasamang loob kapag merong pagkakataon. Kaya nga hinayaan rin kitang makita yung mukha ko. Mga nilalang din kaming nilikha. Dahil hindi naman ako masamang tao. Wika pa nga po nito. At matapos niyang sabihin yon, ay umalis na nga po ito.
napakabilis po ng kanyang galaw. Tumalon po siya paangat sa puno at saka naglaho na po sa kapal ng mga dahon ng puno. Kinaumagahan, pumasok po ako sa subject ni Sir Mike. Hindi ko maintindihan yung sarili ko noon. Pero kahit alam ko yung kanyang tunay na katauhan, para bang hindi ako natakot sa kanya. Bagkus, parang nadagdagan pa po yung respeto ko sa mga katulad niyang nilalang, na kahit iba po yung pagkatao ay gusto pa rin mamuhay ng normal at gawin yung tama. Siya na rin po yung nagturo sa amin ng English hanggang sa makapagtapos po ako. Sa ilang buwan na yon, tinuring ko pong isang normal na tao si Sir Mike dahil yun po yung kanyang gusto. Hindi na rin po namin napag-usapan pa ang mga nangyari nung gabing yon. Siguro dahil hindi rin po siya komportable sa mga ganong usapin. Nang pagbaba ko po ng stage matapos kong makakuha ng diploma, lumapit po ako rito. At saka niyakap ko pa po ito. Salamat po Sir Mike sa pagligtas po ninyo sa akin. At pati na rin sa pagiging isang inspirasyon para maging mas mabuti po akong tao. Wika ko pa nga po noon. Niyakap rin po ako nito. At saka sinabing hindi ko raw kailangang magpasalamat. Si Sir Mike po yung naging inspirasyon ko, kaya ito rin po yung kinuha kong kurso. Siya po yung nagmulat sa akin na lahat naman tayong nilalang sa mundo ay may kanya-kanyang karapatan at kabaitan. Hindi porket isang aswang ay hindi ka na pwedeng maging isang mabuting tao. Kalaunan lang po, nabalitaan ko na rin pong namatay na po itong si Sir Mike dahil daw sa katandaan. Gusto ko po sanang dumalaw para makilamay, ngunit hindi ko naman alam yung kanilang bahay dahil masyado po itong malihim. Hanggang ngayon na lagpas 2 dekada na rin po yung nakalipas, nakatanim pa rin po sa utak ko yung aral na tinuro sa akin ni Sir Mike. Nang minsang iniligtas po nito yung buhay ko. Dito ko na rin po tatapusin yung kwento kong ito at maraming salamat sa lahat ng mga nakinig. At sana'y nagustuhan po ninyo itong binahagi kong kwento. Maraming salamat po at paalam. Nangyari ang kwentong ito sa probinsya ng Antique. Isa akong mangingisda na tawagin na lamang ninyo sa pangalang Arnold. Hindi na ako nakapagtapos sa kolehiyo. At wala namang mahanap na trabaho noon. Kaya dito sa trabahong ito na talaga ako napako. Nang mangyari yung kwentong ito, kakasimula ko palang na matutong mangisda dito sa baryo namin. 18 taong gulang ako nito. At nagkataong kakasimula lang din ng sariling pamilya. Bagong kasal po ako nang mangyari ito. Sa asawa ko, natawagin naman natin sa pangalang Myla. Nabuntis ko po kasi ito. Pero mahal ko naman talaga siya kaya pinakasalan ko na rin agad. Mabait itong si Myla at maalaga. Wala akong masabi pa sa kanya. At siya pa rin ang kasama ko hanggang ngayon. Pero kami man ay hindi rin nakaligtas sa mga kwentong kababalaghan. Sa bahay namin, 3 lang kaming magkasama. Yung nanay ko, ako, at si Myla, na buntis nga noon. Yung tatay ko kasi noon ay nasa Iloilo at minsan lang makauwi dahil nga sa kanyang trabaho. Nung malaman naming buntis si Myla, nagpakasal nga kami agad. Mga 2 buwan yata yung kanyang dinadala noong ikasal kami. Pero nung mangyari ang kwentong ito, nasa mga 6 na buwan na siguro ang kanyang tiyan. Lumaki akong hindi naniniwala sa mga kababalaghan na hindi ko pa naman nakikita. Noong bata ko, ay meron akong naalala na nakakita ko ng multo. Kaya multo lang din talaga ang pinaniniwalaan ko noon. Hindi ako naniniwala sa mga engkanto, kapre at pati na rin sa aswang. Pero napansin ko noon na gabi-gabi na yatang merong baboy na napapadpad sa amin tuwing gabi. Napaisip na ako noong mga 1 linggo na yata na napapansin ko na pabalik-balik talaga yung baboy
Sa labas ng bahay namin. Kulay itim pa na baboy. Ang naisip ko noon ay baka sa mga kababaryo ko lang at nakakawala lagi. Pero biruin mo, 1 linggo na namin yung nakikita. Palakad-lakad sa labas ng bahay. At minsan pa, doon mismo, sa may labas ng bintana ng kwarto. Kahit sino naman siguro, magtataka rin talaga eh. Kaya nung sumunod na gabi at nakita ko ulit yung baboy na yon, sinubukan ko na nga talagang paalisin. Tumakbo lang ito palayo. Na parang ordinaryong hayop lang. Baka nagugutom lang lagi kaya tumatakas. Dahil maraming bunga ng Indian mango noon sa may bahay namin. At kinakain din ng baboy na yon ang mga hinog na bunga na nahulog na sa lupa. Kaya sa isip ko, baka wala naman kung anong kakaiba tungkol doon. Nagtataka lang ako kung bakit doon talaga ito banda sa amin tuwing gabi napapadpad. At kung araw naman ay wala naman ito doon. Imposible naman din na ligaw lang yon dahil wala ka nang makikitang baboy na ligaw kahit sa mga gubat ng panahong ito. Ang sabi ko noon, aalamin ko na lang kung kaninong alaga yon. Isang gabi, bit-bit ko yung nahuli ko sa pangingisda at pauwi na ako. Mga 7:00 pa lang yata ng gabi yon. Dumaan ako noon sa shortcut kung saan paglabas ko sa medyo mapunong bahagi mula sa dalampasigan ay likod na nga ng bahay namin. Nung nandoon na ako banda sa may likod ng bahay namin, napansin kong may taong parang sumisilip sa bintana ng kwarto. Medyo mababa lang yung bintana namin. Kaya nakasilip lang ito na parang nakayoko. At abala sa kung ano yung nasa loob. Binitawan ko agad yung dala ko dahil napansin ko na nga na parang walang saplot yung taong yon. Mukhang lalaki pero wala talagang suot. Kahit hindi naman sobrang linaw ng pagkakita ko. Napasigaw ako agad noon. Hoy, sino yan? Anong ginagawa mo dyan at bakit ka nakasilip? Sigaw ko noon. Lalo at bintana yon ng kwarto naming mag-asawa. Napalingon ito agad sa direksyon ko. Pero hindi ko pa rin namukhaan. Tapos agad na lamang yung tumakbo. Paikot doon sa may kabilang side ng bahay namin. Meron akong dalang kutsilyo noon. Lalo at dala ko naman yun lagi tuwing nangingisda. Kaya kinuha ko nga yun at mabilis kong hinabol yung taong yon. Myla, gising ka ba? May taong naninilip dito sa bintana. Sigaw ko pa noon. Sabay takbo pa sunod doon sa nakita kong lalaki. Pero laking gulat ko na pag-ikot ko din sa kabilang side. Isang baboy na kulay itim lamang yung nandoon na nakikita kong tumakbo. Parehong baboy na lagi ko ring nakikita gabi-gabi na parang napatakbo lang ito dahil nagulat ito sa akin. Nasaan na kaya yon? Ang bilis naman yata nun. Sabi ko pa dahil talagang hindi ko na ito naabutan. Lumabas na rin yung nanay ko at si Myla noon at nagtaka rin sila sa aking mga sinabi. Ngunit kahit anong isip yung gawin ko, ay ganun talaga yung nangyari. Ganun talaga yung nakita ko. Baka mabilis lang na nakatakbo talaga dyan banda sa may kakahuyan kaya hindi ko naabutan. Sabi ko na lang noon. Pero parang may mali. Dahil bago ka sumigaw, kakagaling ko lang din dyan sa side na yan ng bahay. Dahil kinuha ko yung mga sinampay ko. At wala naman akong nakitang baboy dyan banda. Sabi ng nanay ko. Alam kong hindi kayo naniniwala. Pero kaming mga medyo maedad na ay naniniwala sa mga aswang. At sa kakayahan ng mga ito na magpapalit-palit ng anyo. Dagdag pa ng nanay ko. Napaisip ako noon sa kanyang mga sinabi. Kung ganon kasi, ibig sabihin lang nun, ay biglang nagpalit ng anyo sa pagkababoy. Yung lalaki na nakita ko. Kung iisipin, nagsimula lang naman naming mapansin yung baboy na yon nung medyo malaki na yung tiyan ng asawa ko.
Isa pa, kung doon banda tumakbo yung lalaking nakita ko, di sana nagulat na agad yung baboy at tumakbo na nung doon din banda tumakbo yung lalaking yon. At dapat wala na ito doon nung napatakbo ako doon. Pero tsaka lang naman ito tumakbo nung nandoon na nga rin ako banda. Ang labo lang talaga nun. Maliban na lang talaga kung yung lalaki at yung hayop ay isa lang. Nagpalit siya ng anyo ng mabilisan, kaya hindi ko na siya mahabol pa. Lalo at hindi ko rin naman agad naisip na konektado yung itim na baboy sa mga nangyari. Kinabukasan, sinubukan ko na ring magtanong-tanong sa mga kababaryo kung meron ba silang alagang itim na baboy na ganon nga kalaki sa palagi naming nakikita sa bahay gabi-gabi. Pero wala sa kanilang may mga ganong alaga. Sa mga napagtanungan ko, wala raw talaga. At niwala rin daw silang nakikitang ganong baboy. At baka doon lang din daw talaga banda sa amin ito napapadpad. Ako naman ay nagsisimula ng maniwala na baka meron ngang aswang. Kapag magkakaanak ka na, nagbabago na rin talaga ang mga prioridad mo sa buhay. Kaya naisip ko na rin isang tabi noon ang mga paniniwala ko at gawin ngang priority ang kaligtasan ng aking mag-ina. Sabi ko noon magbabantay ako. Tapos naisip ko nga na marami palang mga alagang aso yung pinsan ko. Yung mga asong kalye na kanyang kinukupkop. At matagal na nga niya akong gustong bigyan. Pumunta ako sa kanila noon para kumuha nga ng isa. Nililinaw ko lamang na hindi ko lang kinuha yung aso para may magbantay lang sa bahay. Ginawa ko rin talaga yon dahil gusto ko rin ng aso. At aalagaan ko naman ng maayos. Yun nga, humingi nga ako ng aso. At mabilis ko naman yung nakasundo. Dahil mukhang nagustuhan naman ako ng hayop. At dinala ko nga yun sa bahay namin. Sa unang mga 3 gabi mula nung kumuha ako ng aso, hindi na nagpakita yung baboy na kulay itim. Sa isip ko noon, baka tumigil na siya. Lalo at muntik ko na nga rin siyang mahuli kung hindi lang siya agad nakatakbo. Ito ay kung tama nga yung hinala namin na yung lalaking nakita ko ay nagpalit ng anyo bilang baboy. Pero pagkalipas nga ng mga ilang gabi, nagbalik nga yung kulay itim na baboy. Bandang 9:00 po yun. Tulog na yung mag-ina ko, pati yung nanay ko. Sabado ng gabi ito. Hindi ako pwedeng magkamali. Dahil nagpaplansya ako ng mga damit noon para sa pagsimba kinabukasan. Plansya pa na di uling yung gamit ko noon. Ako na yung gumawa, lalo at buntis nga yung asawa ko. Abala ako doon nung biglang narinig ko na nag-aangil yung aso namin sa labas. Dali-dali kong nilagay sa sahig yung plansya. Sementado naman kaya ayos lang. Tapos agad nga akong sumilip. At naalerto ako agad nung makita kong nandun na naman yung itim na baboy. At yun nga yung dahilan kaya nag-aangil yung aso namin na para bang nakakaramdam ito ng kakaiba doon sa baboy na yon. Kaya ginagawa niya ang pag-angil. Nagsimula na rin siyang kumahol. Pero ilang sandali lamang. Tumigil yung aso at napatras na parang talagang natakot ito. Ayos lang yon. Dahil kung wala siya, hindi ko na sana agad malalaman pa na nagbalik na naman yung baboy na yon. Kumuha ako agad ng itak. Lagi ko nga yung hinahasa para sa mga ganitong pagkakataon. Papunta yung hayop sa may likod ng bahay kung saan naroroon ang isa pang bintana ng kwarto namin. 2 kasi yung bintana at nasa may kanto ng bahay yung pwesto ng kwarto namin. Sana ay naiintindihan ninyo itong sinasabi ko.
Dahan-dahan akong lumabas ng bahay. Dala-dala nga yung itak. Yung aso naman namin, hindi na talaga sumunod doon sa hayop. Parang natakot talaga na hindi ko maintindihan. Nag-aangil pa rin yon pero nasa malayo lang na ayaw talaga nitong lumapit o sumunod doon sa baboy. Nasa kabilang side na ako ng bahay noon. At yung tipong isang liko ko na lang ay nasa may likod na ako ng bahay. Kung saan alam ko na doon nga papunta yung hayop. Sobrang lapit na lang po nito, Sir Dan. Kaya alam kong wala akong dapat sayangin na oras dahil baka agad din ito akong maamoy o maramdaman. Nung marinig kong nandun na ito, dahil naririnig ko nga ang mga yabag ng paa, hindi na ako nag-alinlangan noon at lumabas ako agad at mabilisan kong tinaga ang hayop na iyon. Talagang pagkalabas ko po at nakita ko agad siya, wala na akong pakialam kung totoo bang aswang yon o hindi. Ang dami na ring mga pruweba na hindi talaga ordinaryo yung itim na baboy na yon. Sa unang taga ko, tinamaan ko agad yon sa likod. Buong lakas ko po yung tinaga. Kaya alam ko na malubhang tama agad yung aking nagawa. Tapos nasundan ko pa yon ng isa pa bago po yon nakatakbo. Tama kayo ng narinig. Malubha na dapat yun pero nagawa pa nitong tumakbo papunta doon sa may kakahuyan. Yun bang tipo na hindi mo talaga iisiping normal na baboy sa kung paano yun mabilis na nakatakbo sa kabila ng mga tinamong sugat. Ang alam ko lang, nagawa ko siyang sorpresahin at hindi niya agad nalaman na nandun ako nakabantay. Nung pumasok po sa kakahuyan yung hayop, tumigil ako sa paghabol. Alam kong pwede ko yung maabutan at masigurado na nga talaga na mapatay ko. Pero nag-alinlangan ako dahil magkakaanak na nga ako. Hindi ako pwedeng magpadalos-dalos sa mga desisyon ko. At baka ikapahama ko pa. Pinili kong maniguro at hindi ko na hinabol pa. Nagising noon sila nanay, pati na rin si Myla. Dahil naglikha rin yun ng ingay syempre. Inilawan namin doon sa labas. At nandun pa talaga yung naiwang dugo. May naiwan ding balahibo na parang medyo makapal pala sa normal na mga baboy. Yung balahibo ng nataga kong hayop na pinaghihinalaan nga naming aswang. Akala namin doon na magtatapos talaga, na baka hindi na bumalik dahil sa nagawa ko sa kanya at yun na nga talaga ang katapusan ng kababalaghan. Nasabi kong baka hindi na bumalik dahil akala ko ay nakaligtas pa rin. Ngunit kinabukasan mga bandang tanghali, may binalita si nanay na masamang nangyari sa isang kababaryo namin na pinaghihinalaan ding aswang na tawagin nating Mang Benji. Ang sabi ni nanay pagpasok niya ng bahay galing sa tindahan, meron akong nalamang balita anak. Patay na raw si Benji, yung pinaghihinalaan ding aswang. Wika pa ng nanay ko sa akin. Ano? Bakit daw po, Nay? Tanong ko naman. Dahil daw sa malubhang tama ng pagtaga sa likod. Sabi pa ng nanay ko, alam na siguro ninyo ang ibig sabihin nun. Hanggang dito na lang at maraming salamat. Shoutout nga pala kay Miss Dimples Yumi, kay Atea Murphy, Chef Pantilla, Mary Jane Monteclaro, Achilles Alcaraz, Aisel Gumban, kay Sachiko Pascua, Lacaron Boys Team 824, Imelda Reyes, Respino Remis, Eric Rodino at sa kanyang asawa, Janeline Mangolabnan, Rachel Kimpo, kay Mary Ann Nase, Jenny Rose Tabuyo, at Angelique. Maraming salamat po sa inyo at shoutout.